Madalas na nahuhusgahan natin ang isang tao base lamang sa itsura nila o sa kilos na pinapakita nila. Hindi na tayo nag-aaksaya pa ng panahon na mas makilala sila at alamin ang totoong kwento ng kanilang buhay. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at sana po ay mabuti naman ang kalusugan ninyo sa oras na binabasa ninyo ang sulat ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ben, 35 years old, nagtatrabaho bilang arkitekto dito sa Taguig. Matagal nang tagapakinig ang asawa ko sa inyong programa. Kaya naman naisipan ko na magpadala din ng sulat sa inyo, Papa Dudut. Ramdam ko kasi na may ilang kastorya tayong makakarelate sa kwentong ibabahagi ko sa ngayon. At sigurado rin naman ako na may aral po itong maiiwan sa mga nakikinig ngayon. Isang taon na akong nagtatrabaho noon sa Taguig nang makilala ko si Sofia, Papa Dudut. Hindi siya ang first girlfriend ko, pero isa siya sa mga naging girlfriend ko na sineryoso at minahal ko. Ang dami nga naming naging plano na dalawa para sa future namin. Kung kailan kami magpapakasal, ilan ang magiging anak namin at pati na rin ang magiging apo namin noon ay pinagplanuhan na rin namin. Nang mga panahon na yon ay sigurado na akong si Sofia ang nag-iisang babae na gusto kong makasama sa panghabang buhay. Nangako pa ako sa sarili ko na siya na ang huling babae na mamahalin ko. Kaya lang, Papa Dudut, may pangyayari sa buhay natin na magiging dahilan para mabago lahat ng matatagal ng plano na nagawa natin. Dahil bago matuloy ang plano naming pagpapakasal ni Sofia, pinawian siya ng buhay dahil sa sakit na lupus. Hindi naging madali para sa akin ang mga pangyayari na yon, Papa Dudut. Lalo na at kasama na si Sofia sa lahat ng plano ko sa buhay. Kahit pa nga isang taon na ang lumipas noon, pakiramdam ko ay parang kahapon lang ang mga nangyari. Kaya naman nag-decide ako na magbakasyon muna sa probinsya kung nasaan ang isa sa mga pinaka-close kong pinsan na si Allen. Mainit naman ang naging pagtanggap nila sa akin, lalo na ng nanay niya. Pero napansin ko noon ang isang babae na nagkukulong sa isa sa mga kwarto nila. Pinsan, sino yung babae na nandun sa kwarto na yon? Pag-uusisa ko. Si Rina yon. Asawa nung kapatid kong namatay mahigit 2 taon na ang nakakaraan. Dito na rin siya nakatira sa amin kasi wala na siyang ibang kamag-anak. Huwag mo na lang din siyang masyadong pansinin kasi medyo may problema siya sa pag-iisip. Pero hindi naman malala, medyo nagkaroon lang ng mental breakdown. Kumain ka na, pinsan, para makapagpahinga ka na rin, anyaya niya. Papa Dudut, sa totoo lang ay medyo nawiwirduhan ako sa babaeng si Rina. Napansin ko kasi na buong araw lang siyang nakakulong sa kwarto niya. Tapos may oras na bigla na lamang siyang sumigaw. Kaya napasugod na rin ako sa kwarto niya, Papa Dudut. Nakita ko na lang si tita na may pinapainom na gamot sa kanya. Hindi ko na nga rin napigilan ang sarili ko na silipin siya noon sa kwarto dahil sa pagwawala niya. Ang sabi ni Allen ay gamot daw yon na pampakalma na sa tingin ko naman ay effective dahil kumakalma rin talaga si Rina. Bago gumabi ay nakita ko pa siya sa kusina na bumubulong o nagsasalita ng mag-isa na para bang may kausap. Mga galaw ng taong parang wala sa normal na pag-iisip. Pero aaminin ko na sa kabila ng pagiging weird na tingin ko sa kanya, ay hindi ko maiwasan humanga sa taglay na ganda ni Rina, Papa Dudut. Kaya naman isang araw ay naglakas na ako ng loob na lapitan at kausapin siya. Gusto mo ng tinapay? Sa'yo na lang tong isa. Nilagyan ko yan ng durian jam. Aloko sa kanya. Bakit ko naman tatanggapin yan? Close ba tayo? Pagsusuplada ni Rina. Kasi narinig ko kanina na
Binubulong mo na nagugutom ka na. Masama kayang malipasan ng gutom. Sige ka, baka mabutas ang bituka mo tapos magkaroon ka ng cancer. Pagbibiro ko sa kanya. Grabe ka naman, cancer ka agad. Hindi ba pwedeng ulcer muna? Sige na nga, kukunin ko na tong isang tinapay. Salamat, nakangiting sabi niya. Ang ganda mo pala kapag nakangiti ka, bulong ko. Anong sabi mo? Tanong niya habang may laman na tinapay ang bibig niya. Wala ang sabi ko. Ang presko pala talaga ng hangin dito. Saka ang sarap itong pandesal lalo na ng durian jam, tugon ko. Papadudot yun ang unang pagkakataon na nakalapit ako kay Rina at nagkausap kaming dalawa. Na-realize ko na mas maganda pala siya talaga sa malapitan, lalo na kapag gumingiti na ang mga labi niya. Makinis ang kutis niya hanggang balikat ang medyo makapal niyang buhok, singkitin ng mga mata at pang toothpaste commercial ang ngipin niya. Siguro kung maaga ko lang siyang nakilala at hindi ko alam ang tungkol sa nakaraan niya, ay baka niligawan ko na kaagad siya. Masarap din siyang kausap dahil sa malambing niyang boses, Papa Dudut. At pati ako ay napapangiti kapag nakikita kong tumatawa na siya sa mga simpleng joke ko. Ewan ko ba? Pero ang gaan ang pakiramdam ko ng mga oras na kasama at kausap ko siya, Papa Dudut. Parang noon lang ulit gumaan ng gano'n ang pakiramdam ko. Noon lang ulit akong ngumiti at nangyari lahat ng yon nang makita ko na kahit papaano ay napapangiti ko rin si Rina, Papa Dudut. Papa Dudut, na sundan ng mga araw at oras na nagkakausap kaming dalawa ni Rina. Kahit nga paulit-ulit ang topic namin ay ayos lamang. Nang dahil sa kanya ay naramdaman ko na unti-unti nang nagkakaroon ng kabuluhan ang mga araw ko sa probinsya ng pinsan kong si Allen. Kung dati halos gabi-gabi akong umiiyak at parang wala akong kaplano-plano sa kinabukasan, ng mga panahon na yon ay unti-unti ko nang naramdaman ang excitement na gumising sa umaga at mag-almusal kasabay si Rina. Hindi na rin kasi siya madalas na nagkukulong sa kwarto at hindi lang ako ang nakakausap niya kung hindi pati na rin sina Tita at Allen. Hindi na siya nagwawala at palaging maayos na ako magsalita. Kapansin-pansin talaga ang pagbabago sa mga kilos na sa mga ngiti niya. Hindi ko na rin siya nakikita na nagsasalita ng mag-isa. At may mga oras na nakikita ko siya naghihintay sa akin sa may likod ng bahay. Alam ko na kahit papaano ay nararamdaman ko rin na masaya siya sa tuwing nagkakausap kaming dalawa, Papa Dudut. Rina, if you don't mind, okay lang ba na itanong ko kung anong dahilan ng pagkakaroon mo ng nervous breakdown? Pero kung ayaw mong pag-usapan natin yon, okay lang din sa akin. Pag-uusisa ko. Ayos lang sa akin na magtanong ka. Huwag ka na mag-alala. 2 years ago, okay naman ako. Normal lahat sa akin at sigurado ako na mentally stable ako kasi masaya ako kasama ang asawa ko at anak ko. Kaya lang mula nang maaksidente sila, dahil nabangga ng isang kotse ang tricycle na sinasakyan nila, nagbago ng lahat sa buhay ko kasi pareho silang namatay. Tapos nalaman ko na lasing pala yung driver ng kotse na nakabangga sa tricycle. Siyempre nagsampa ako ng kaso. Pero may isang beses na sumugod yung driver dito sa bahay at nagkataon na nag-iisa lamang ako noon. Pinagbantaan niya ako na kapag tinuloy ko ang kaso laban sa kanya, susunod ako sa mag-ama ko sa kabilang buhay. Pagkukwento niya. Grabe naman yung tao na yun. Sobrang sama niya. Napapailing na komento ko. Kaya nga natakot talaga ako para sa sarili ko pero tinuloy ko ang kaso. Hanggang sa mabalitaan ko na lang na biglang namatay yung driver dahil sa stroke. Mula noon pakiramdam ko may tao sa paligid ko na gustong manakit sa akin. May mga oras na bigla na lang ako mahihirapang huminga. At yung feeling na parang ayoko nang mabuhay sa mundo na to kasi nag-iisa na lamang ako at walang nakakaintindi sa akin, ang wika pa niya. Alam mo, mas maintindihan ko na ngayon yung dahilan kung bakit nagkakilala tayong dalawa. Namatayan din kasi ako ng girlfriend last year lang. Siguro nga magkaiba tayo ng bigat na pinagdadaanan sa buhay pero maniwala ka sa akin. Hindi ka nag-iisa, Rina, dahil
Naiintindihan kita at ang bigat na nararamdaman mo dyan sa dibdib mo, ang wika ko. Papa Dudut, madalas talaga ay may malalim na dahilan kung bakit nagtatagpo ang landas ng mga tao para magkakilala, magkausap at magkasama sila. At siguro ang dahilan kung bakit parehong magaan ang loob namin ni Rina sa isa't isa ay pareho rin kami halos ng pinagdaanan sa buhay. Alam namin yung pakiramdam ng mawala ng minamahal, kung gaano kasakit ang maiwan at ang pakiramdam na parang mag-isa ka na lamang sa mundong ito. Nang mga oras na yon ay mas naiintindihan ko na si Rina at naniniwala ako na mas mahirap ang pinagdaanan niya kumpara sa akin. Dalawang mahal niya sa buhay ang magkasunod na nawala sa kanya. Pati na ang katarungan na para sa asawa niya ay naglaho na lang din na parang bula. Nang mamatay ang driver ng kotseng naging dahilan ng pagkawala ng mga minamahal nila. Kaya namuhay siya sa takot na baka pati siya ay mapahamak pagdating ng panahon. Pero nang sabihin ni Rina sa kalagitnaan ng pag-uusap namin na handa na rin siyang mawala sa mundong ito para makasama na niya ang pamilya niya, ay pinayuhan ko siya na kailangan niyang magpakatatag. Dahil alam ko na may mga tao pa rin na nagmamahal sa kanya at umaasa na muli siyang babalik sa dating matatag na si Rina. Papa Dudut, kaya lang hindi naging ganong kadali ang lahat. Dahil may mga oras na inaatake ng nervous breakdown si Rina. Lalo na kapag hindi siya nakakainom ng gamot. Pare-pareho lang kayo. Lahat kayo walang pakialam sa akin. Pagwawala ni Rina. Lumabas noon ang pinsan ko para bumili ng gamot na pampakalma ni Rina. Ako lang ang naiwan para bantayan at subukan na pakalmahin siya. Lalapit ako sa iyo. Hindi kita sasaktan. Hayaan mo lang ako makalapit sa iyo, ha? Ang wika ko. Ayoko. Diyan ka lang sa kinakatayuan mo. Sigaw niya. Lalapit pa rin ako kasi gusto kitang yakapin. Magkaibigan tayo, hindi ba? Kaya mahalaga ka. Mahalaga ka sa akin. Ang wika ko naman. Sinasabi mo lang yan kasi naaawa ka sa akin. Ang sabi pa niya. Sinasabi ko to kasi yun ang totoo. Eto, nakalapit na ako sa iyo, yayakapin kita, ha? Para mas maramdaman mo na hindi ako nagpapanggap lang. Ang wika ko pa. Lahat naman kayo pare-pareho lang. Pinagtatawanan nyo lamang ako. Naawa kayo sa akin sa bandang huli, basta nyo na lamang akong iiwanan. Alam ko kagaya ka rin nila, aalis ka at iiwanan mo rin ako, Ben. Naiiyak na sigaw niya. Kung may ibang tao man na nakasakit sa'yo, huwag mo kong itulad sa kanila kasi kahit kailan hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi kita sasaktan at mas lalong hindi kita iiwanan. Pangako yan, Rina. Kaya huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang matakot. Wala nang sino man ang makapananakit pa sa'yo. Ang wika ko. Papadudot na lamang ko mula sa pinsan kong si Allen na ulila ng lubos si Rina bago niya mapakasalaan ng kapatid niyang si Robert. Namatay raw ang nanay nito sa sakit sa puso at ang tatay naman niya ay napatay ng bandido nang minsan itong umakyat sa bundok. Marami raw pinagdaanan na pagsubok si Rina bago nito nakilala si Robert. At si Robert rin halos ang nagbigay ng bagong dahilan kay Rina para mas maging matatag pa. Kaya nang maaga itong mawala kasama ang nag-iisang anak nila, ay halos panawa na ng bait si Rina dahil kina Robert na umiikot ang mundo nito. Yun din ang dahilan kung bakit hindi pinabayaan ni na Allen si Rina, Papadudot. Bait naman daw talaga ito lalo na ng pakasalan ni Robert at makasama ni na Allen sa bahay. Kahit kailan ay wala silang naging problema sa pakikisama kay Rina. At tinuring na nga nila itong tunay na parte ng pamilya nila. Dahil alam nila na yon din ang gusto ni Robert na gagawin ni na Allen, Papadudot. Kahit na napapangiti at napapasaya ko si Rina sa mga oras na magkasama kaming dalawa, alam ko na hindi pa rin siya tuluyang magaling mula sa pagkakaroon niya ng nervous breakdown. Wala namang kahit anong sakit ang mabilis na pagalingin. At isa nga sa mahabang gamutan ay ang sakit na nag-iwan ng hindi magandang alaala na pwedeng magdulot sa atin ng trauma o depression. Mula nang mawala ang girlfriend kong si Sofia ay nakaranas talaga ako ng matinding depression.
Yung pakiramdam na walang sino man ang nakakaintindi ng sakit na nararamdaman ko noon. Gusto ko na mag-isa lamang ako dahil naniniwala ako na sarili ko lang ang makakatulong sa akin. At umabot pa ako sa punto na naisip ko na sundan na lamang si Sofia sa kung saan man siya naroroon. Mabuti na lamang at napigilan ko ang sarili ko dahil una sa lahat yon ang pinakamaling bagay na naisip kong gawin sa tarang buhay ko, Papa Dudut. Alam mo Ben, pareho kay ni Rina na hindi naglalagay ng asukal sa kape. Ako kasi hindi pwede na walang gatas at asukal ang kape ko. Wika ng pinsang kong si Allen. May kanya-kanya naman kasi tayong panlasa pagdating sa kape. Pero tama ka. Pareho nga kami ng gusto ni Rina pagdating sa lasa nito, ang sabi ko. May gusto ka ba sa hipag ko? Diretsong tanong ni Allen na bigla kong kinaubo. Sorry Insan, nabigla ba kita sa tanong ko? Napatawa pang wika niya. Hindi naman, kunwaring tugon ko. Ayoko na rin kasing magpaligoy-ligoy pa kaya diniretso ko na ang tanong ko. So ano, may gusto ka ba kay Rina? Alam mo Pinsan, wala namang problema sa akin kung magkagusto ka sa hipag ko. Kasi matagal na rin patay ang kuya ko. Pero sana pag-isipan mong mabuti kung ano man ang balak mo kay Rina ha, muling wika niya. Kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng masamang intensyon sa hipag mo. Tugon ko naman. Alam ko naman din yun para namang hindi kita kilala. Alam ko kung paano ka rumespeto ng babae kaya nga natuwa talaga ako nang makita ko na nagiging close kayo ni Rina. At hindi na rin ako makikialam pa kung sakali man na, alam mo yun, magkapalagayan kayo ng loob. Ang sa akin lang ay sana huwag mong sasaktan si Rina. Kasi masyado na siyang maraming pinagdaanan na mabibigat na pangyayari sa buhay niya. At saka hindi pa talaga siya mentally stable. Kung hindi mo siya balak na seryosohin, huwag mo na sana siyang paasahin at saktan lang sa bandang huli. Wika pa niya. Papadudot nang mag-decide ako na magbakasyon sa probinsya ni na Allen ay wala pa talaga akong maayos na plano sa buhay ko. Kaya nga bigla na lamang akong nag-file ng indefinite leave sa trabaho ko. At sinabi ko sa mga boss ko na kung kailangan na nila akong palitan kasi hindi pa ako bumabalik ay malaya silang gawin yon. Hindi na rin kasi ako umaasa na may babalikan pa akong trabaho. May sapat na ipon din naman ako para sa sarili ko at sigurado ako na hindi ako mahihirapan na humanap ng trabaho pagbalik ko ng Maynila. Gusto ko lang noon ng bagong ambience at malayo sa lugar na puno ng mga ala-ala namin ni Sofia. Gusto ko lang maramdaman na mas mapag-isa at bala ko rin talagang magkulong sa kwarto o sa mundo na bubuuin ko sa probinsya na yon. Pero lahat yon ay nagbago nang makilala ko si Rina. Pakiramdam ko ay biglang nagkaroon ng bagong purpose ang buhay ko. Yon ay ang purpose na tulungan siyang makaahon mula sa nag-aalon na kalungkutan ng pag-iisa, Papa Dudut. Ben, may tanong ako sa iyo. Bakit ang bait mo sa akin? Dahil ba naaawa ka sa akin? Tanong ni Rina. Siyempre hindi. Saan mo naman nakuha ang ideya na yan? Wika ko. Wala lang. Alam ko naman kasi na yun ang madalas na nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa akin. Kung hindi sila naaawa, naiinis sila o kaya ay natatawa kasi ang tingin nila sa akin ay isang baliw. Malungkot na pagngiti niya. Huwag mo nga sabihin yan Rina dahil alam mo na hindi totoo yan. Marami naman kasing hindi nakakalam ng mga pinagdaanan mo sa buhay. At hindi natin maiiwasan ang mga tao na husgahan tayo sa kung ano lang ang nakikita nila sa atin. Pero sige, sasagutin ko ang tanong mo. At aaminin ko sa iyo na gusto kita at sobrang espesyal mo para sa akin. Ang wika ko. Ben, baka ang ibig mong sabihin na aawa ka lang sa akin. Ang wika pa niya. Hindi aawa ang nararamdaman ko at sigurado ako doon. Espesyal ka dito sa puso ko. At kung pahihintulutan mo ako, gusto kong patunayan sa iyo yun. Gusto kong makita mo na seryoso ako sa nararamdaman ko. Kaya liligawan kita at ipapakita ko sa iyo na totoong mahalaga ka sa buhay ko, Rina. Ang sabi ko. Paano kung mapagod ka?
Paano kung magsawa ka na suyuin ako? Alam mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Magulo pa rin ang isip ko hanggang sa ngayon. Ni sarili ko nga hindi ko maintindihan. Paano mo pa magagawa na intindihin ako? Medyo naiiyak na tanong niya. Magagawa ko yon kasi mahal kita. Basta magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko naman hinihiling na mahalin mo kaagad ako eh. Ang gusto ko lang ay bigyan mo ko ng kahit na kaunting tiwala mo. At sana'y subukan mo na buksan ang puso mo para sa akin. Tugon ko. Papa Dudut, matagal ko nang alam noon na tuluyan nang nahulog ang loob ko kay Rina. Nung una sinubukan ko pa yung pigilan dahil sa naging asawa siya nang namayapa ko ng pinsan. Kung hindi dahil alam ko na hindi magiging madali ang lahat sa aming dalawa. Natakot din kasi ako na baka nami-misunderstand ko lamang ang nararamdaman ko. Baka akala ko ay mahal ko na siya pero awa lang pala ang nararamdaman ko. Awa dahil pareho kami ng pinagdadaanan sa buhay. Pareho kaming naiwan at nasaktan ng dahil sa mga taong sobrang naming minahal. Kaya hindi kaagad ako nagtapat sa kanya at dinaan ko na lamang sa simpleng pakikipag-usap at pag-aalala ang nararamdaman ko. Pero Papa Dudut, kapag ang pag-ibig na ang nararamdaman natin ay nagsisimula ng umapaw dito sa ating puso, may hirapan na tayong pigilan yon. At yun nga ang nangyari sa akin. Kaya naman pinagtapat ko na kay Rina ang lahat ng tungkol sa nararamdaman ko. Kahit na wala akong kasiguraduhan sa isasagot niya sa akin. Kahit ramdam ko na may katiting din siyang pagtingin sa akin. Takot ako na masira ang nasimula naming magandang pagkakaibigan. Takot ako na bigla niya akong iwasan dahil sa pagtatapat ko sa kanya. Pero sa bandang huli halos tumundag ang puso ko sa tuwa nang marinig ko mula sa kanya na gusto niya rin ako. At inaasahan ko nang marinig din mula sa kanya na takot pa siya na sumubok ulit na pumasok sa isang relasyon. Papa Dudut, naintindihan ko si Rina sa nararamdaman niyang takot noon. Hindi naman kasi talaga biro ang makipagrelasyon sa taong hindi mentally stable. Tapos pareho pa kami na dumaan sa ganong stage. Pero isa sa amin ang kailangan na mas magpakatatag at alam ko na ako yon, Papa Dudut. Kaya nga kami pinagtagpo ng Diyos para matulungan namin ang isa't isa na muling makabangon. Kaya ako dinala ng Diyos sa buhay ni Rina para maging dahilan ulit para magpakatatag siya. Kaya pareho kami ng pinagdaanan dahil nakatadhana talaga na magkakilala kami hanggang sa magmahalan. Papa Dudut, tinuloy ko ang panliligaw ko pagkatapos kong magtapat kay Rina. Wala naman akong pagtutol na nakuha mula sa pinsan ko o kahit pa kay tita. Kilala naman daw nila ako na seryoso pagdating sa relasyon kaya tiwala sila na hindi ko sasaktan si Rina. Hindi nagtagal ay naging girlfriend ko na rin si Rina at ngayon nga ay ilang taon na rin kaming nagsasama bilang mag-asawa. Kapiling ang aming nag-iisa at pinakamamahal na anak. At bawat araw na kasama ko silang mag-ina ay palagi kong pinagpapasalamat sa Puong May Kapal. Dahil sila ang tanging dahilan kung bakit natuto akong muli na lumaban sa buhay. Alam ko, Papa Dudut, na marami ang kagaya namin na nakakaramdam ng matinding depression sa panahon ngayon. Marami kasi ang pwedeng maging dahilan ng pagiging mentally stable. Kung hindi pa tayo handa na makipag-usap sa ibang tao at buksan sa kanila ang mga bagay na gumugulo sa atin, sana ay patuloy pa rin tayo na maging matatag. Dahil kung pakaramdam natin ay wala tayong sino man na pwedeng maging kakampi, kapitan natin ang mga sarili natin at ang Puong May Kapal. Na anumang oras ay pwede nating lapitan at dasalan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Yours truly, Ben. Maraming salamat, Ben, sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Ramdam ko na maraming kastorya natin ang nakaka-relate sa kwentong binahagi mo. Lalo na at hindi talaga biro ang magkaroon ng nervous breakdown o depression. Hindi madali ang aminin yon sa ating sarili pati na rin sa ibang tao. Pero nagawa ninyong pagtagumpayan ni Rina ang lahat ng magkasama kayong dalawa. Kaya naman dalangin ko na mas patatagin pa ng Puong May Kapal ang pagsasama ninyo ng iyong pamilya
Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.